Instead of focusing on the goal, while the goals are there, let us focus dun sa mga aktibidad, sa proseso, at sa mga bagay na pwede nating gawin on a regular basis para po ang talagang nauuna is execution. Hello mga ka-RFF! Kamusta po kayo? Sana'y naging napakasaya ng celebration natin ngayong Pasko. At from the bottom of our hearts, we wish you a really happy and ever-prosperous New Year. And speaking of New Year, yan po na naman ang topic ng aking video. Siguro nga, masasabi natin, talaga, Rex, hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin ng New Year's resolutions or money resolutions sa bagong taon? Hindi po natin maialis. Many of us are quite cynical pagdating nitong mga New Year resolutions na ito. At bakit po? Totoo naman, 90% ng lahat ng New Year's or money resolutions that are set before the new year or even within the new year actually fail. Napakabigat po, no? 9 out of 10 actually fail. And yes, this time, we're going to be taking another stab at these money resolutions for the new year with the objective of focusing in the right perspectives para po magkatotoo ang ating mga plano at ang ating mga sineset aside na resolution for the new year. Kasi po, we have also thought about why New Year resolutions fail. And this is not just about money. Hindi lang po ito patungkol sa pera. Minsan, even for health. Minsan, even for relationships. Itong mga resolutions na to, kadalasan nagfe-fail. And in our analysis, napagkaalaman po namin na the reason why these things fail ay dahil nakafocus tayo lagi dun sa goal. Alam nyo medyo controversial yan. Nakafocus sa goal. Di ba Rex talagang dapat goal-focus tayo when it comes to all of these plans and all of these preparations? Yes, totoo po yan. In fact, the goals are the very reason why we do what we need to do. However, dahil po minsan, grande ang ating mga goals, ano nangyayari? Pagdating ng January, parang unbelievable yata or baka hindi ko na talaga matutupad or I'm striving for this kind of weight. Napakalayo pa. Or tinatarget ko yung ganitong kalaking pera. Mukhang hindi ko na aabutin. Hindi pa po tapos ang January at February, sumuko na po ang marami sa atin. So, for this particular approach, we are going to be changing the focus. Ang focus po ng ating money resolutions is actually execution. Sabi po sa Atomic Habits, pag tayo nakafocus sa proseso, sa execution, at sa habits at hindi sa goals, maaari daw mas maging matikas tayo sa pagpapatupad ng ating mga pangarap at mga plano. So let me repeat that. Instead of focusing on the goal, while the goals are there, let us focus dun sa mga aktibidad, sa proseso, at sa mga bagay na pwede nating gawin on a regular basis para po ang talagang nauuna is execution. When we do that, we make it a habit. Lahat po ng gagawin nating habits. At pag habit yan, kahit po matapos ang January, patungo ng February and March, itutuloy po natin dahil ang ating puntirya ay proseso. And let me say that I'm going to be doing that all throughout this video. Pero teka lang po syempre may disclosures din ako dito. And why? Some of our recommendations involve companies that I am a part of. Maaring hindi konektado sa Rampver, pero party ako, nakaupo ako sa board, kilala ko ang mga nagpapatakbo, kaibigan ko ang mga opisyal. Ang totoo naman po, siguro kakaunting kumpanya dito ang mga hindi nating kilala. So, ako naman, hindi ako mahihiya
Kasi sasabihin ko sa inyo, lahat naman ng irerekomenda natin dito ay talagang ating maipagmamalaki, and I can back them up because I know that they are going to be working for your best interest. So, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ano ba ang una? Kilala nyo ko. Ito lagi ang una para sa akin. Why don't we start the year by focusing on creating new sources of income? Yan! Panibagong mga bagay na magdadala ng income. Kasi po karamihan nga, ang uunahin, budget eh. Pero alam nyo, ang hirap kasi mag-budget pag napakaliit ng binabudget. Ibang-iba yung mas malaki ang pasok, mas marami tayong iniisip na pamamaraan para mapalawak ang ating kakayanan kumita ng pera. Then, mas madali po ang budget dahil maluwag-luwag tayo. So, let me say, within January, mag-isip po tayo, ano kaya ang mga paraan para kumita tayo ng mas malaki? Ang dami pong simpleng-simpleng online business dyan. Kahit nga po sa TikTok, gagawa lang kayo ng napakasisimpleng bagay. Meron na kayong affiliate rewards, meron na kayong komisyon, pwedeng-pwede na. Well, actually, makakatulong po kami sa inyo. If you want to be in the business of guiding people para matupad ang kanilang financial dreams, bakit po kaya hindi tayo sumali sa Ramper? Hindi ba? So instead of just being on the pathway to our personal security and prosperity, bakit po hindi tayo makapagsama ng pamilya, kaibigan at mga kilala? But to be able to do that, dapat siyempre willing naman tayo matrain ng kaunti at mabigyan ng kaalaman in the world of personal finance, which we will do for you. So kung kayo po ay ready to be part of this goals and aspirations to make the Filipino fulfill financial dreams, abay, kumontak po kayo sa amin, put it in the comment box below, at baka naman napakagandang in 2024 maging isa kayo sa aming mga independent financial advisors. At uulitin ko po, ang training ay aming responsibilidad, and on top of that, we will give you the products that are best in the market para hindi rin naman po kayo mapahiya sa mga taong inyong mga kukumbinsihin para maging financially responsible sa 2024 and beyond. Pangalawa, 2024 is the year we have to build emergency funds. Emergency funds muna po tayo. Basic. Now, instead of thinking, ang regular na sasabihin nila dyan, pag binata o dalaga ka, wala kang obligasyon, wala kang pamilya, siguro 3 to 6 months of your income, emergency fund. Para naman sa may mga pamilya, syempre mas may mabibigat na obligasyon, dapat may 12 times the monthly income. 6 minimum up to 12 times. Pero, yun nga ang nagiging problema, hindi ba? Minsan, nag-i-invest tayo, nagtatabi tayo ng pera, pero kailan naabot sa 3 months, 6 months, or 12 months? So, imbes na dyan tayo nakafocus sa goal na yan, ang focus dapat natin sa 2024 ay mag-umpisa. Kailangang may account kang pang emergency fund. At no matter if the goal is 3, 6, or 12 months of income, kailangan nakafocus tayo magkanong umpisahan natin. 1,000? 2,000? Magkanong kaya buwan-buwan o linggo-linggo? Mas maganda nga po yung linggo-linggo, yung maglalagay ka. Kasi kahit maliit lang, na umpisahan mo na. Now tell me, kaya ba ng 200? Kaya ba ng 250 pesos, 500 pesos, or 1,000 pesos? So the goal is too far. Ang importante, isipin natin magkano munang isi-set aside. Kasi alam nyo kung bakit naman talaga importante ang emergency fund, di ba? Para hindi tayo nadidiskaril just in case something happens. Mawalan tayo ng trabaho, may magkasakit sa pamilya, o tayo mismo magkasakit. Ibang-iba yung may emergency fund kasi stable ka financially. But instead of focusing on the amount of the goal, let us focus on the amount to set aside. So promise yourself, first week of January or even before January, may emergency fund account ka, and you will have to build that up weekly or monthly. Ayan po.
execution. Ano ba yung mga pinakamagagandang paglagyan ng emergency fund? Abay, napakarami pong bangko dyan sa GCash. Hindi ba? Yung ating tinatawag na digital banks, bumabayad po yan ng matataas na interest. Pwede kayong mag-set aside dun sa kanilang high-yield savings accounts. At para naman, kahit nakaset aside na pang-emergency ang pera nyo, kumikita pa rin and still working for you. Pero, isa sa napakagandang mga platform ng emergency fund buildup ay ang Singlife app. Ayan! Makikita nyo po yan, ha? Bibigay ko po dito yung QR code na yan. Open your Singlife account. At dito po, pag nagtitipid kayo ng inyong emergency fund, like say, 3 times your monthly income, mag-uumpisa kayo ng 250 pesos, bibuild upin nyo over the months. Pero ito po ang matindi. Ang inyong interest, 5%. Apay, napakataas nun. Pero apart from the digital banks, alam nyo yung ginagawa ng Singlife, meron kayong coverage. Pag may nangyari sa inyo or na-disable kayo, abay, yung 3 months nyong emergency fund ay maibibigay na sa inyo kahit hindi pa kayo nakaka 3 months. O di ba napakaganda nun? Kung may mangyari sa'yo, yung pamilya mo tatanggap nung 3 months na emergency fund na hindi mo pa naiipon. O di ba napakaganda niyan? So, ito po, Singapore Life Philippines, ipapakita rin namin dito at kailangan sabihin ko po ito, ha, within this holiday season, meron silang promo na Best Christmas Gift. Ito pong Best Christmas Gift, tatapatan nila yung unang salvo ng inyong pag-o-open ng account at pag-uumpisa ng inyong emergency fund. So ito po napakagandang pagkakataon. Alam na natin na kailangan natin gawin. Binibigyan pa tayo ng incentives. So please, check out Singlife Philippines and make sure you open an account and start building your emergency funds and your financial security today. Number 3, eliminate debt. Tanggalin po natin ang mga utang, lalo na yung may mga matataas na interest sa ating exposure. At bakit po? Pag tayo'y baon sa utang, at ang utang ay laging nagiging sagot sa ating mga pangangailangan, medyo darating po ang panahon, ang pinagtatrabaho na natin ay yung mga ating pinagkakautangan. Dahil usually po ang tataas ng interest ng mga yan. So kailangan, instead of just building up the emergency fund, magbayad tayo ng utang para pababa ng pababa. Now, a lot of people will say, iba-iba ang diskarte sa pagbabayad ng utang. Ako po, yung iba kasi, siyempre, sasabihin, unahin natin yung matataas ang interest. Ako naman kasi, gusto kong makita muna yung inventaryo ng mga utang. At anong uunahin ko? Yung pinakamaliliit. Diba? Iba pong diskarte ito, ha? Uunahin ko yung pinakamaliliit. Bakit? Gusto ko nabubura yung mga utang ko, eh. As I've said, we focus on execution, we focus on process. Ang nangyayari, gusto natin mabura yung malaki ang interest, pero minsan, yun ang malaking amount. So, hindi siya nabubura, hindi siya nawawala. Nawawalan tayo ng pagkakataong magkaroon ng tinatawag na momentum. Yung momentum po kasi, pag nakita nyo yung utang na listahan na yan at umiikli yan, abay, gaganahan tayo. So again, focus on execution, focus on the process. I will look at the smaller debts and I will take them out from the list. Uunahin ko yan para habang umiikli, lumalaki ang aking kumpiyansang I will be debt-free by the end of 2024 or kahit papano, mapakaliit na ng ating mga utang going into 2025. And because we've already set our sights to increasing income, to creating an emergency fund, to paying off debts, abay, ang next po dyan, talagang serious budgeting. Ayan, serious budgeting. Pero instead of, again, trying to focus on the amount of savings, nakafocus tayo again, execution and process. So ano ibig sabihin? Balik tayo dun sa simpleng-simpleng 50-30-20 rule. 50% essential, 30% wants and likes, 20% savings and investments. Yan po, rule of thumb yan. Out of the 100% na kinikita natin, siksik natin ang essentials sa 50%. Wants, 30%, and the bottom line,
investments 20. Pero sana po ganito ang proseso. Unahin natin yung 20, invest, pay yourself first. Yun para sa ating future. So 80 na lang. Then essentials would be second. Kasi po pag yung wants nauuna, sabihin natin, yung pera at sweldo natin, hindi kasya sa essentials. So kung yung buong 80, nakafocus kayo muna sa essentials, minsan yung essentials pwedeng maging 60 to 65%. So yung wants nyo bababa from 30, baka maging 15% na lang. Pero wants naman yun eh. Diba yung mga wants natin and likes dapat na pagpapaliban? In fact, let me tell you my own journey. My own journey. Hindi po ako nag-umpisa ng 20. Nag-umpisa ako ng 30 ang savings and investments. At bakit? Binata ako. Nakatira pa ako sa bahay. Kasama ko yung aking mga magulang. Nakakakain pa ako ng libre. Wala pa akong bayad sa aking lodging. So what did I do? I put a little more money set aside and then I lowered my wants and likes and focused on the essentials and how I can help them at the very least in my upkeep in the house. Pero yun po ang realization natin sa proseso ng budgeting. Tayo ang nagde-decide eh. At sa pagde-decide na yun, kailangan unahin natin ang talagang necessary at importante. At ang panlima po na aking advice at tip ay talagang magfo-focus doon sa inyong na-save na 20 or kung talagang medyo gipit, 15 or 10. Pero kung may kakayanang i-increase to 25 to 30, ang usapan, paano natin ngayon i-invest at i-save yan? Sabi natin, unahin ang emergency fund, ituloy sa pagbabayad ng utang. Then, ito po, yung isusunod ko. Try to now save up for your retirement. Retirement is a very long-term goal. Pero maganda na nakafocus ka doon sa ilalagay mo. How much are you spending on retirement? Kasi alam nyo po minsan, pag saving, lumiliit ang tenga eh, di ba? So kailangan, ano ang kailangan mong to spend on your retirement? For your future, binibili mo yung wellness mo for the future by saving for your retirement today. Pero imbis na saving na napakasakit sa tenga, I want you to think, spend for retirement. Magkano? 1,000 a month uli, 2,000 a month uli. Kasi alam nyo, karamihan ng goals natin sa buhay, children's education, yung ating mga pagbili ng kotse, ng bahay, travel. Lahat po yan pwedeng utangin. Lahat yan pwedeng utangin. Lahat yan pwedeng, pag talagang kailangan mo, meron kang malalapitang financial institution para matulungan ka. Ang retirement po, walang ganun. Pag kayo retire na, wala na magpapautang sa inyo kasi wala na kayong regular source of income. So retirement is one of the most important goals you're going to have. And that's the reason why kailangan unahin po natin yan. Unahin natin yan. Hindi tayo masyadong conscious. Iniisip natin, ang mga kumpanya natin, aalagaan tayo. Naku, delikado po yan. Hindi kayo aalagaan ng mga kumpanyang yan. Kahit napakatindi at napakaganda ng inyong retirement program, wala pa po akong nakikita dito sa Pilipinas na talagang makakasagot sa inyong lifestyle at pangangailangan pagdating ng inyong pagre-retiro. So we have to augment that with our own savings and investment process. Focus on retirement. So how much are you going to spend for your retirement? 500 a month? 1,000 a month? Dapat i-breakdown din natin nga on a week Magkano sa isang linggo? So our base can be aided by that. And how do we do it? Nandiyan po ang Rampver Online. Mag-open po kayo. Ito, ayan po. Go to this link. Nandiyan din po sa description. Nandiyan din ang QR code. Get yourself to start your Rampver Online account. Kasi po, itong mga funds na ino-offer natin dito, number one, you can easily be diversified for all the choices. Number two, these are the best managed funds in the country today. They're really performing. At napakaganda po dahil pabawi yung market Pabawi yung market, masasabayan nyo ng inyong growth. And number three, and most importantly, very convenient because you can do it digitally within your mobile phone.
So, ito pong pag-uumpisa sa Ramper Online, subukan po natin para tayo makapag-invest sa ating pagre-retiro. At ito po, wag natin kalimutan, meron tayong dapat na pera account. Abay, tinutulak po ng Bangko Sentral ito yung pera account. Ito po yung counterpart ng IRA or Roth sa Amerika. Meron po itong tax credit. At ang kikitain ng fund, wala ding taxes. So sa taxes pa lang, lamang na kayo. Pero bakit wala kayong pera account? Kasi hindi natin alam. Alam nyo po, ang dami naming video about this pera account there. We've seen other videos in the internet focus on this pera account. So aralin po natin and let us understand how to take advantage of the benefits of pera. Yan po ay pinasa ng ating mga mambabatas, naging isang programa for the BSP to push because it has benefits for all of you. At dahil hindi nyo alam, nasasayang. Dapat makuha natin ang benepisyong yan dahil dagdag kita yan. Can you imagine, mag-i-invest ka ng 100,000, 95,000 lang kasi may tax credit ka na 5,000. So kumita ka na, hindi ka pa nag-uumpisa. So let us take advantage of all of these. Let us study what our options are and make sure we start it in 2024. Number 6, if we are going to spend, let's make it count. Alam niyo po, ito ang very important thing na marami na akong video. Dito po, hanapin niyo lang. Pakikita ko din itong mga links na to in how you can really be made happy by money. At kung gagasta ka na rin lang, paano ba yung tamang paggasta para tayo ay maging mas lalong masaya at mas lalong fulfilled? Again, hindi ko po alisin, gagastos ka na lang. Paano ba talaga gumasta? Di ba? Para masubukan nating gawa ng paraan so that money can actually work for us and work better. At isang napakagandang example ko po niyan ay pag-switch from buying material things to buying experiences. Di ba? Yan po ang mas nakakapagpasaya at longer lasting ang memories. Pag bumili kayo ng isang bagay na material, pag yan po ay naluma, konti lang ang naging aberya, ay ba hindi na po tayo lalong masaya. Mas pressured at mas lalong stress pa tayo sa pag-aalaga ng mga yan. At ito po ang last tip ko sa inyong lahat. Understand money and really get immersed in the world of personal finance and financial literacy. Dapat po itong usaping pera, alamin pa natin ang lubusan. Let's make it a conversation amongst friends. Dapat po mga kaibigan nyo, like-minded Alam nyo, marami kang makikitang mga grupo, ayaw nilang pag-usapan ng pera. Tabu ang usapan sa pera. Pero di ba, dapat magkakasama tayo to fulfill our financial dreams. So, kung tayo po ay nagkikwentuhan, tayo ay nagpapalitan ng ating kaalaman at diskarte sa pera, siguro we can enrich each other's lives. And that's the reason why, on top of that consciousness, I want you to choose groups and friends that will help you in this journey towards financial security and prosperity. Dapat po, tama ang ating mga kaibigan, yung responsable din sa pera at sa pag-handle at pagkita ng pera. And that's the reason why, on top of just simply learning, join a community. Kasama po yan sa tip na ito. Dapat join a community who will keep you disciplined, who will get you on track. Di ba? Alam niyo, pwedeng mag-exercise sa bahay Bakit yung iba nagkakaroon ng mga gym affiliations? Kasi po, when there is a community, the consciousness gets to a higher level. Tayo po ay nagkakaroon ng inspiration, tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na eustress or the positive internal pressure to make our dreams really happen. Sana po, may natutunan tayo sa video ito at sana, because of this, our money resolutions, New Year's resolutions will last more than just January or February. Dapat po talagang hanggang dulo and up till the end of 2024. And because these are established habits, you can push this even years beyond. Alam niyo po, napakagandang bagay na maging habit natin ang mga tamang dapat gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa pag-handle ng ating kaperahan.
Ako po si Rex Mendoza. Sana po ay nakakatulong kami sa inyo. At sana'y bigyan nyo kami ng tiwala at pagkakataon to make ourselves a part of your life and to make all our words and advice something substantial to make your dreams come true. Maraming salamat po and Happy New Year to all of you and all of your loved ones. Blessings always.